Handa na ba kayong makinig sa aking kwento? Narito ang isang kwentong pabula na maghahatid sa inyo ng isang aral, lalo na sa mga bata. Ang pamagat ng aking kwento, ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Noong unang panahon, sinasabing sa isang maganda at mataas na bundok sa gitnang Luzon, ang bundok Arayat, naninirahan ang isang magandang diwata. Siya ay si Mariang Sinukuan, isang mabait at makatwirang diwata. Mayroon siyang hukuman na naging sagisag ng katarungan at pag-ibig. Sa kanyang hukuman, nagtutungo ang mga tao at hayop na nakatira sa bundok Arayat upang magsumbong at humingi ng payo. Isang araw, narinig ni Mariang Sinukuan ang taghoy ni Ibong Martinez. Ipinatawag niya si Martinez sa kanyang hukuman at halos madurog ang puso niya sa lungkot nang ipakita ni Martinez ang sirang pugad at basag na mga itlog dito. Ano ang nangyari sa iyong pugad, mahal kong ibon? Kasi po kagabi, biglang dumamba si kabayo at natapakan ang aking pugad. Madaling nagsiyasat ang magandang diwata at ipinatawag si kabayo. Bakit ka dumamba kagabi na ikinabasag ng mga itlog ni Martinez? Kasi po, nagulat ako nang biglang kumukap ng malakas si Palaka. Ipinatawag ni Mariang Sinukuan si Palaka
at tinanong, Bakit ka biglang kumukak ng malakas kagabi na kinagulat ni Kabayo kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Kasi po, humingi lamang po ako ng saklolo dahil nakita kong dala ni Pagong ang kanyang bahay. agad namang ipinatawag ni Maria si Pagong. Bakit dala mo ang bahay mo kagabi kaya natakot at kumukak si Palaka kaya dumamba si Kabayo kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Kasi po, natakot akong masunog ang aking bahay dahil nakita kong palipad-lipad si Alitaptap at may dalang apoy. Ipinatawag naman ni Maria si Alitaptap at tinanong, Bakit may dala kang apoy kagabi kaya nagbuhat ng bahay si Pagong kaya natakot si Palaka kaya dumamba ng dumamba si Kabayo kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Kasi po, kailangan kong magdala ng apoy para pananggalang laban kay Lamok na palipad-lipad at may dalang itak. lalong nahiwagaan si Maria sa pangyayari, kaya agad niyang ipinatawag si Lamok. Bakit may dala kang itak kagabi? Kaya nagdala ng apoy si Alitaptap. Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot si Palaka. Kaya dumamba ng dumamba si Kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Hindi agad nakasagot si Lamok. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang naghihintay ng kanyang sagot ang mga hayop sa hukuman. Kasi po, hinahanap ko si Alimango. At bakit naman may dala ka pang itak sa paghanap kay Alimango? Kasi po, gusto ko pong gumanti sa ginawa niya sa akin. Noong isang linggo, bigla na lamang niya akong sinipit. Mabuti at hindi niya nasipit ang aking leeg, pero nasugatan ang aking isang paa. Nawala ang pagtitimpi ni Lamok at galit na umugong-ugong. Ngayong magaling na ang aking paa, isinumpa kong hahanapin ko siya habang ako'y nabubuhay. Alam kong nagtago siya pero susuotin ko ang lahat ng butas at bitak hanggang makita ko ang taksil na si Alimango. Masyadong nadala si Lamok ng sama ng loob at mula sa loob na iwinasiwas ang kanyang itak. Hindi sinasadya, dumulas ang itak sa kanyang kamay at muntik nang tamaan sa ulo si Palaka. Sa takot, napalindag at kumukak ng malakas si Palaka. Dahil nagulat, dumamba ng dumamba si Kabayo. Dala-dala ang kanyang bahay na nagtago si Pagong. Nagningas ang apoy ni Alitaptap at lumipad na dala ang pugad ni Martinez. Itinaas ni Magandang Diwata ng Arayat ang kanyang kamay para payapain ang lahat. Pagkatapos, itinuro niya si Lamok at nagwika. Masyado kang marahas, Lamok. Nagulo ang aking kaharian nang dahil lamang sa sama ng iyong loob kay Alimango. Dapat mong malaman na ang karahasan ay nagdudulot ng kapahamakan. Pinagbawalan niyang magdala uli ito ng itak. Pagkatapos, pinayuhan niya si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. Mula noon, sa ituktok ng punong kahoy na gumagawa ng pugad si Martinez
Pero matatakutin pa din at malakas kumukak si Palaka. Dumadamba pa rin ng dumadamba si Kabayo kapag natatakot. At dala-dala pa rin ni Pagong ang kanyang bahay. Samantala, lagi pa ring may dalang apoy si Alitaptap kapag gabi. At ang lamok, matigas ang ulong, hinahanap pa rin niya si Alimango at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Kung may naririnig kayong kulisap na paugong-ugong sa inyong tenga, ang lamok iyon, sapagkat hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya sa butas ang alimango. Nakala niya'y butas na inyong tenga. Tulad ng kwentong bayan at alamat, ang pabula ay isa ring uring salaysay na likhang isip lamang, kaya't mahirap mangyari o sadyang hindi mangyayari. Nagtataglay lagi ng mga aral na maaaring patnubay sa ating buhay ang pabula. Karaniwang hayop ang nagsisiganap dito. Sa naisulat na mga pabula, kilala si Esopo bilang tinaguriang ama ng pabula at bantog na mangangathang Griyego. Ipinupunla ng mga pabula sa isip ng mga bata ang mga pagpapahalagang tulad ng katapangan, kagitingan, kagandahang asal, pananampalataya sa isang lumikha at iba pang ugali ng tao.